Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Sara Duterte at Digong Duterte. Mambubudol ba? At kahit dapat pa bang paniwalaan ang kanilang mga sinasabi? Di ba? So kung i-analyze mo guys, yung mga naging record nila, isa-isain natin, magre-recap lang tayo. At alam nyo naman nito guys, yung mga nangyari doon, anong bago mag 2016 na pagtakbo ni Digong. So kasi ngayon guys, lumabas sa balita, di ba? Noong nakaraang linggo lang, sinabi ni Vice President Sara Duterte, natatakbo daw ang kanyang tatay at yung kanyang dalawang kapatid, si Pulong at saka si Baste. Tapos sa 2028, si Baste, mukhang siya yung tatakbo. So mga ilang araw lang nakalipas, in-interview kagabi yata yun guys, itong si Digong. So tinanong siya regarding nga dito sa sinasabi ni Sara, natatakbo daw silang tatlong mag-aamang senator. So ito yung sagot niya guys, itong sagot niya. Naniwala ka kay Inday? Sus Mariosep naman, sabi niya. I-jamming ka niyan ng husto, lalo na pag balabag yung tanong. Hindi na ako babalik sa politika. Tapos na po ako, laos na ako. Wala na akong panggastos, we. Di nga. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Saan ka nakakita nang nagsama ang tatay pati dalawang anak magtakbo ng senador? Anong gagawin namin sa Senado? So siya mismo, binara niya guys. Pinasinungalingan itong si Inday Sara. Hindi na siya tatakbo. Kasi matanda naman talaga na guys. Diba? Kita-kita naman natin. Hirap na nga siyang maglakad. Tapos paano siya makakampanya? Iikot sa buong bayan. Diba? So mahirapan na siya. At bukod doon, tumakbo na siya, di ba? 6 na taon, guys. Anong ginawa nung 6 na taon? Di ba? At kayo na sumuporta sa kanya, kay Digong, kaya nyo pa bang panghawakan ng mga sinabi niya? Ilan ba yung nakatotoo at hindi nakatotoo? So, nung bago siya tumakbo, di ba? Anong sabi niya, guys, nung 2016? Hindi ako tatakbo ng presidente. Yan ang sabi niya, di ba? So, nangyari yun dahil nga nag-announce siya na hindi sa tatakbo, akala ng taong bayan. Siyempre, first time, magsasabi siya ng national kasi sa Davao lang naman yan sanay, di ba? Marami naniwala na hindi tatakbo. Pero kalaunan, nung malapit na yung deadline, di ba? Nung filing ng certificate, nag-substitute siya, guys, di ba? Nag-substitute siya yung pumalit. Ang alam ko, yung yumaw na ba yun, si Martin Dinyo ba yun, guys? Yung naging tao niya, tapos namatay siya yung pumalit, di ba? Hindi pala namatay. Namatay lang kalaunan, pero buhay pa pala nung pinalitan, guys. Siya yung tumakbo, nagkagulatan. Kaya nagulat ang taong bayan, nakala nila, okay itong si Digong, ha? Matapang, ha? May paninindigan, galit sa drugs. Yan ang kinasabi ng taong bayan. Di ba? Kaya nga nung nagkaroon ng debate, sa Channel 2 yun, guys, tinanong siya ng mangingisda sa West Philippine Sea. Anong sabi niya? Magji-jet ski ako. Di ba? Pupunta ako doon. Itatayo kong bandera. Sasabihin ko sa amin to. Malis kayo dyan. Yun ang unang pangako na pumatok sa bayan. Di ba? Sa taong bayan. Wow, ayos to. Matapang to. Susugurin niya yung mga Chinese. So, ganun ang sinabi niya. Di ba? So, anong nangyari guys? Kalaunan, nakita natin naging puppet pala sa China guys. Di ba? Akala natin sa yung bububog sa China, sa yung lulusob sa China, yung pala magiging puppet siya ng China. Na magpasa hanggang ngayon, hindi nila kinukundina ng pamilya nila kasama na si Sara Duterte. Di ba? Hindi nila kinukundina ang mga pinaggagawa ng China na kung saan na binubuli tayo hanggang ngayon. Sakit ng ulo ng ating bayan, problema ng ating bayan, nagagalit ang taong bayan dahil sa China. Na kung saan na pinagmalaki ni Digong magje-jet ski siya. So, X na yun guys. Wala, hindi nangyari. Kabaligtaran ng
nangyari. Sunod, anong pinagmamalaki niya? War on drugs. Diyan sa nakilala. Wow, ayos to. Ubusin niya yung mga addict. Di ba? Ubusin niya yung mga addict. May namatay naman talaga guys ng mga addict. Pero marami rin inosenteng namatay. At pang mahirap lang yung kanyang war on drugs. Dahil mas maraming namatay sa mahirap kaysa sa mga drug lord na nahuli. At maraming nakawalang drugs na malalaki guys. Bulto-bulto, di ba? Nung kay Pael doon, di ba? Nung sa costume. Ilang bilyon yun, biglang nawala, di ba? Biglang nawala yun. So, kalaunan, nung pagkatapos, alos matapos na yung kanyang termino, ano sabi niya? Hindi pala kaya. Sabi, hindi ko pala kayang tapusin ng 3 to 6 months ang droga. Inamin niya, hindi raw niya kaya. So, budol na naman yung pangalawang budol. Di ba? So, kalaunan, sabi rin niya, ayoko ng korap, ni katiting na korap. Ayaw ko nang may corruption sa aking gobyerno. So, ang dami rin naniwala doon, no? Matapang nga eh. Pumapatay ng mga adik eh, di ba, guys? So, yun. So, nung kalaunan, pagkatapos ng 6 years na naman, lumabas, actually, patapos na siya, di ba, ng pandemic, yung Parmali, pinakamalaking corruption. Sa mismo, inamin mismo ni Duque na nilipat yung 47 billion na kung saan ngayon nagkakaso na sila Duque at mga ibang opisyal pa. 'Di ba? So, sablay na naman 'yon. Corruption, 'di ba? Ang sabi niya yung Pogo, guys. Yung Pogo, malinis daw ang Pogo. Sabi niya. Tapos nabalitaan natin, puro pugad pala ng krimen. At ngayon, may lumalabas na balita, sariling vlog natin yon 298 na Pogo, illegal, inaproban ni Duterte. Na kung saan ngayon, ay nagiging sakit din ng ulo ng ating gobyerno. 'Di ba? Napapahiya tayo sa ibang bansa, 'di ba? Nagto-torture, may human trafficking, prostitute, lahat na yata guys. Money laundering, scam, lahat na guys, lahat na ng krimen nandyan sa Pogo kung saan ay nakakaroon din ng hearing sa Senado, di ba? Ay sa Kongreso. Ay tama, sa Senado guys. Yung Pogo Hub ni Senador Rizal Tiveros na kung saan unti-unting lumalabas yung iba't ibang nakakagulat na mga revelasyon ng mga krimen na nagagawa dyan sa Pogo. Di ba? Kaya marami pa. Yung build na pinagmamalaki ng guys. May natapos ba? Ang alam ko natapos lang, yung fairness sa kanya, mga tulay lang dito. Mayroon siyang ginawang tulay sa Binondo at saka dito. Pero maliit na bagay yan, di ba? Maliit lang na bagay yan. Dahil yung mga big project, kagaya ng North Rail, di ba? Ng mga tren dyan, sa Mindanao at saka sa hindi rin natapos. Bakit? Maraming hindi natapos dahil yung pinangako ng China hindi natupad. Nabudol din tayo dun guys. Hindi nakakuha ng pera si Digong, kaya yung build niya walang nangyari halos sa malalaking project, hindi natapos. Di ba? Kaya mahirap din. Ganon din si Sara guys, di ba? Ganon din si Sara. Sabi niya hindi siya tatakbo bilang vice president. Nag-file lang nga siya ng certificate niya, di ba? Bilang mayor ng Davao. So kalaunan kung anong ginawa ng kanyang tatay, nag-substitute ulit siya. Tapos tumakbo siya, pumalit sa kanya si Baste, kaya nga siya yung mayor ng Davao. Kaya nga 'di ba guys, parehong-pareho sila. Ng sa tingin niyo guys, deserve ba nating mga Pilipino, lalo na tayong mga halos Pilipino taxpayer guys, na araw-araw kang pumapasok sa trabaho mo, 'di ba? Aalis ka ng maaga, gabi ka na makakauwi, nandiyan yung traffic, di ba? Tapos, napupunta lang pala yung buwis natin nung nakaraang sa corruption lang din pala. Di ba? Kaya nga, ngayon, itong si Sara, parang nagtataka tayo sa kanila, di ba? Wala pa silang GC, sila yung mag-aama, di ba? Kasi parang pag nagdesisyon yung isang anak, kaya ni Sara, nagdesisyon na mag-resign, hindi raw alam ni Digong. Di ba? At sinabi naman ni Sara, natatakbo ang ama, huwag kang maniwala dyan, sabi ni Digong.
'Di ba? Hindi ho natin deserve, lalo na kung mataas na katungkulan ka sa gobyerno, 'di ba? Presidente at vice president ang nagsasalita. Dating presidente si Digong. Hindi mo pwede pang hawakan guys, yung kanilang pinagsasabi. Talagang malaking insulto sa ating taong bayan. Kasi kung mataas na tungkulin ka, dapat lahat ng binibitawan mong salita, kailangan tinutupad mo. 'Di ba? Kumbaga meron kang dignidad o kredibilidad na magsabi para paniwalaan ng tao. Kaso nangyari guys, 'di ba? Pag nagsabi si Digong, hindi mo alam kung totoo, nagjo-joke, kalaunan malalaman mo lang kung joke o hindi. Puro sa ganun, 'di ba? Kaya nga nung binabakbakan ni Digong si Marcos, ano sabi niya? Isa kang drug addict, may bagag tayong presidente. Kalaunan sinabi niya, hindi ko naman sinabing drug addict yun. Di ba? Maraming ganun. Maraming case na talagang nagsalita siya tapos hindi naman pala totoo o hindi pala niya kaya. Yun ang pinakamagandang salita. Nagsasalita sila nang hindi naman pala totoo at hindi na kayang tayuan. Nakakawala ng dignidad bilang ano. Kaya kayo guys, malapit na ang 2025 election. Nakita natin yung mga pro Duterte na nakaupo din dyan guys. Kayo guys, maaatim nyo pa ba yung mga ganyang mga salitang hindi pwedeng panghawakan na parang sila-sila lang nagbubudulan at hindi natin deserve bilang mga Pilipino. Kaya tayo nakakagulo sa ating bayan, hindi tayo maasenso eh. Dapat pipili tayo pag sinabi ng presidente o ng vice president ng mga matataas na pwesto sa gobyerno, tinutupad nila. Kasi doon mo malalaman na totoo sila at sincere sa kanilang sinasabi. Hindi pwedeng joke-joke lang. Para tayong pinaglalaroan guys eh. Kaya kung gusto nyo mabudol pa ng mga to, nasa inyo na lang. Ang problema lang, pag nanalo pa rin, damay ang buong bayan. Kagaya ng nangyari nga kay Digong, na kung saan maraming sumuporta sa kanya, lalo na yung mga Marcos supporter, na lahat halos sila, yung mga vlogger ni BBM ngayon guys, inaamin o umamin, nahiya silang sabihin na sinuportahan nila si Digong noong panahon na yon at ngayon na-realize nila na budol lang pala. So okay guys, anong masasabi nyo dito? Kaya pa ba panghawakan talaga o binubudol lang tayo ng mga Duterte? Nasa inyo po yan guys. Nasa inyo yan. Kinuwento na natin at alam nyo naman yung kinuwento natin guys. So ayan guys, basta ako ang gusto ko uupo dyan yung talaga may kredibilidad pag nagsabi totoo at hindi joke-joke lang dahil deserve natin hindi sa lahat ng pagkakataon ay joke lang kailangan natin. Dapat seryoso sila dahil maraming nagugutom. Hirap ang ating bayan na pag-iiwanan na tayo. Alright guys, nandito na po. Baka nyo susunod kong vlog. Thank you very much.